Mga kaibigan, sabi ni Kristo, huwag mo akong hipuin, kausap niya si Maria, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit, pumaron ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, ano sasabihin? Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos. Si Kristo po, si Kristo po, aakyat sa kanyang Diyos. Hindi siya yung Diyos na aakyat. Hindi na sinabing, aakyat na ang inyong Diyos. Wala sinabing ganon. Okay, so tama yung sinabi niya ayon sa talata na sinabi ni Kristo na aakyat ako sa aking Diyos. Sa madaling salita, meron siyang kinikilalang Diyos. Ngunit ang tanong, nangangahulugan po ba ito na si Kristo ay hindi Diyos dahil may kinikilala siyang Diyos? Ang sagot po ay hindi. Dahil sa Hebrews chapter 1 verse 8 ay malinaw din namang ipinahayag ng Diyos Ama na si Kristo ay Diyos. Ang sabi ng Ama sa Panginoong Hesus, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Kaya maling pagkakahulugan po na sasabihin nating si Kristo ay hindi Diyos porque sinabi niya na aakyat ako sa aking Diyos. Dahil kahit naman ang Diyos Ama, the all-knowing God, ay ipinahayag din naman niya sa atin sa pamamagitan ng banal na kasulatan na si Kristo ay Diyos. Kaya kapag hindi natin paniwalaan ang pagka-Diyos ni Kristo ayon sa sinabi ng Ama, ay malinaw na nireject natin ang kanyang pagiging all-knowing God para na rin nating itinaas ang ating sarili laban sa Diyos Ama. At kung ipinakilala ni Kristo ang Ama na kanyang Diyos at ipinakilala naman ng Ama na si Kristo ay Diyos, malinaw na sila ay iisa sa pagka-Diyos dahil isa lang ang Diyos, hindi dalawa at hindi rin tatlong Diyos. At tandaan natin na ang salitang one or iisa ay hindi laging nangangahulugan ng numerical quantity, kundi ang salitang iisa ay maaari ding mangangahulugan ng unity or pagkakaisa. Halimbawa, sasabihin ko sa iyo na tayo ay iisa kay Kristo or we are one in Christ. So hindi mo kailangan bilangin kung ilan tayong nagkakaisa kay Kristo dahil ang tinutukoy ko na iisa or one ay unity or pagkakaisa. At ganun din sa Biblia, ang salitang iisa or one ay maaari ding nangangahulugan ng unity. Halimbawa sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, sinasabi diyan na, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Yung God ay galing yan sa Hebrew word na Elohim at yan ay masculine plural. Ito ay higit sa isang persona, plural. Kaya yung salitang one, the Lord our God, the Lord is one. Yung salitang one ay galing po yan sa Hebrew word na ikad, meaning united. So merong pagkakaisa or nagkakaisa ang higit sa isang persona. Ngunit kung ito ay higit sa isang persona, ilang persona ito? Ito po ang tatlong persona na ipinakilala ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 28 verse 19. Ito ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Ang tatlong persona na ito ay iisa sa pagka-Diyos. At tandaan natin na ang salitang iisa na ginamit natin dito ay tumutukoy sa pagkakaisa or united. Halimbawa sa Genesis chapter 2 verse 24, sinasabi diyan na ang husband and wife ay magiging iisang laman, as in one flesh. So ang husband and wife ba ay literal na isang laman lang? Isang katawan lang ba ang husband and wife? Siyempre hindi. Pero bakit sila tinawag na iisang laman or one flesh? Dahil ang salitang one or iisa na ginamit dito ay galing din sa Hebrew word na ikad at ang kahulugan ng ikad ay united. So ang ibig sabihin ng the husband and wife shall become one flesh ay nagkakaisa, united ang mag-asawa. Magiging isa ang kanilang layunin, iisa ang kanilang goal, mga plano sa buhay, kung papaano itaguyod at bigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya. At ganun din ang tatlong persona ng Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Ito ang tinatawag na Trinity. From the word tri means trio or tatlo, at ang niti ay galing sa salitang unity dahil ang tatlong persona ay united or nagiging iisa para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus na bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
involve ang tatlong persona or laging present ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo sa bawat isinasagawang bautismo sa anumang oras at sa kahit saang panig ng mundo. Dahil iisa ang kanilang hangarin, nagkakaisa sila sa gawain upang ang tao ay hindi mapahamak at makasama nila magpakailanman. Ganun kamahal ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ang bawat tao sa mundong ito. Kaya sa John chapter 3 verse 16, mababasa natin dyan na For God so loved the world that He, referring to the Father, so the Father sent His Son Jesus Christ. Para ano? Para ialay tulad ng tupang papatayin para sa ating mga kasalanan. At nang si Kristo ay inalay at bumalik sa langit, ang banal na Espiritu naman ngayon ang gumagabay sa bawat mananampalataya upang tayo ay hindi mawalay sa Diyos. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus na the Holy Spirit will teach you all things and will remind you of everything. Ibig sabihin, ang teacher natin ngayon, ang gumagabay sa atin ngayon ay ang banal na Espiritu. Siya ang laging nagpapaalala sa atin kung ano ang mga nararapat gawin upang tayo ay mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So nakikita natin kung papaano nagkakaisa ang tatlong persona, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Ang tatlong ito ay iisang Diyos. Kaya hindi po porki sinabi ni Kristo na aakyat ako sa aking Diyos ay hindi na sa Diyos. Dahil kahit naman ang Ama ay kinikilala din ang pagka-Diyos ni Kristo. Dahil sila ay iisa sa pagka-Diyos.